So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is first fruits. So, first fruits refers to the first portion of a harvest offered to God in thanksgiving and faith for the full harvest to come. In 1 Corinthians 15 verse 20, Paul calls Jesus the first fruits of those who have fallen asleep, meaning his resurrection is just the beginning. It guarantees that all who belong to him will also be raised. His glorified body is the preview of what's in store for every believer. Our future is not decay, but glory. So, ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. So, ayon po sa ating katuruan, first fruits points to Christ's resurrection. So, ang first fruit daw po ay nagsisimbolo ng muling pagkabuhay ni Jesus. So, sa panahon ng mga Israelita, ang first fruit ay ang unang ani na inaalay sa Diyos bilang pasasalamat. So, ganun din si Jesus, ang unang ani, siya ang unang nabuhay muli mula sa kamatayan bilang patunay na siya ang tagapagligtas. So, para naman po sa ating next, first fruit guarantees our resurrection. So, dahil si Jesus ay muling nabuhay, may assurance tayo na tayo rin ay muling mabubuhay. So, para bang sinasabi ng Diyos, tingnan nyo si Jesus, nabuhay muli, at kayo rin ay susunod. So, kumbaga, parang ayun po yung ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos. So, para naman po sa ating next, first fruits makes our lives meaningful. So, dahil may resurrection, hindi sayang ang buhay at ginagawa natin. Kahit mahirap, may kabuluhan ang lahat dahil may pag-asa. Tayong muli nating makakasama ang Diyos at may eternal reward. So, kumbaga, yung first fruit, kumbaga yung muling pagkabuhay ay binibigyan niyang makabuluhan or meaningful. Ginagawa niyang meaningful ang ating buhay. So, para naman po sa ating applications, anchor all your hope in Christ's resurrection. So, ilagay po natin ang buong pag-asa sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kung buhay siya, may pag-asa rin tayo sa bawat sitwasyon, kahit gaano pa ito kadilim. Okay. So, next is, believe that you are more than conqueror. So, maniwala kang higit pa sa mananagumpay. So, dahil kay Kristo, hindi ka talunan kahit may pagsubok. Panalo ka. Kasi si Jesus ay buhay. So, lagi mo lang paniwalaan na hindi ka talo dahil meron tayong Panginoong Kristo. So, next po is, commit yourself fully to the work of the Lord. Ibigay mo ng buong sarili mo sa gawain ng Panginoon. Hindi sayang ang paglilingkod, pagtulong, o pagsunod sa Kanya. Lahat may eternal impact. And ayun lamang po, maraming salamat.